At sa mga sandaling ito, muli narito kami sa pakikinig ng iyong napakabanal na salita. Subalit bago ang lahat, sama-sama kaming humihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Mahal na Panginoon, langisan mo po ang aming pakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng bawat isang naririto, maging ang aming mga kapatiran sa pamamagitan po ng kanilang panunood. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Wasakin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway. Ito ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of all hindrances cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at muli tayo po ay narito sa ating pong pinaka-midweek service. At tayo po ay pinagsama-sama muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama po ang ating mga kababayan o ating mga kapatirang patuloy na umaantabay, nanonood ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ang ating pagsamba. At binabati po natin ang lahat, mga minamahal, maging ang ating mga kapatiran sa dako ng Abu Dhabi ng Fujairah. At dito po sa buong UAE, purihin ang Diyos sa lahat po ng naaabot ng ating programa o ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat na narito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. At ating pong patuloy na pinapaabot ang pagluluwalhati at pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise God. Patuloy po nating pinapaabot ang mataas na pagpupuri sa mahal na Panginoon. At atin din pong pinapaabot, mga minamahal, ang ating patuloy na paggalang, pagrespeto sa mga tao na nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Patuloy nating inaalaala, mga minamahal, ang kanilang mga ginintuang pangangaral at pagtuturo ng ating dearly beloved honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating pong beloved honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, 10 ng beloved Almeda family, beloved Almeda children. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay pumalakpak muli sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, kanina ay maaga pong kinukuha yung verse. Sabi ko, sana ganun kadali yung magdala ng mensahe. Sana ganun din kadali yung maggawa ng message at maghanap ng verse. Mga minamahal, ang daming verse sa Bible. Pero mga kapatid, sa atin, sa Jesus Miracle Crusade, ay hindi po tayo katulad sa iba na sila'y matatalino, magagaling, mahusay. Sa ating mga minamahal, tayo po ay nakabase sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay bumabase po sa guidance ng mahal na Panginoon. Amen? Pagkat ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang pangangaral po ng salita ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng matamis, magaling na pagtuturo, pananalita, kundi ito po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos. Para pagdating po ng mga pagsubok sa buhay, dahil meron naman po talaga meron talagang pagsubok. Amen? Alam natin yan, mga kapatid, na merong pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Hindi pwedeng ang Kristiyanong papunta sa langit, walang daraan ng pagsubok. Meron. Amen? So, pag dumarating po sa buhay natin yan, dahil tayo ay nakasandig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo magbabackslide, hindi tayo tatalikod. Amen? Hindi tayo bibitaw, hindi tayo aayaw sa pananampalataya. Kumbaga sa matapang na sundalo, habang nasusugatan, lalong sumusugod. Amen? Habang tayo meron pong kinakaharap sa buhay na ito, patuloy tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag ang ating pananampalataya nakasandig po sa galing ng nagtuturo, sa ganda ng mensahe, pagpitik sa atin ng kaaway, aayaw na tayo. Kasi yung
pananampalataya natin ay doon nakatuon sa galing ng husay ng mga nangangaral. So walang tibay, walang tatag. Kaya mga minamahal, hawakan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hawakan natin ang turo sa atin na tayo ay sa kapangyarihan ng Diyos umaasa. Hindi sa kanino pa man, mga minamahal. Hindi sa kung kaninong mangangaral tayo umaasa. Umaasa tayo sa power ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Pag-aralan po natin, mga minamahal, yung Christian tears. Yung pagluha ng Kristiyano. Napakahalaga nito, mga minamahal. Yung pag-iyak ng mga Kristiyano, yan po ay napakahalaga. Ang pagluha ng Kristiyano, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga. Yung pag-iyak natin sa mahal na Panginoon. Ito, mga minamahal, ay inilalagay, sabi ng Biblia, yung ating mga pag-iyak, yung ating pagluha, inilalagay po yan sa, anong tawag to, sabi ng Bible? Botelya sa Tagalog. No? Botelya ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung palang ating pag-iyak, yung ating pagluha, iniipon ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga pala nito. Dahil kung walang saysay ang pagluha ng Kristiyano, hindi po yan iipunin ng mahal na Panginoon. Hindi po yan papansinin ng mahal na Panginoon. Pero ang katotohanan, ang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon ay ang ating pag-iyak, ang ating pagluha sa mahal na Panginoon. Basahin po natin Psalms chapter 56 verse 8. In the book of Psalms, chapter 56, verse 8, English and Tagalog. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Sa Tagalog. Inyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Iligay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Amen. Malakas na palakpak sa ating mabait na Diyos. Mga kapatid, sa ating venue, masarap po malakpak. Kasi dinig na dinig mo siya. No? Kumbaga, ang gagawin lang natin, ang gagawin natin pagpalakpak, yung ramdam na ramdam. Yun yung gagawin nating pagpalakpak, mga minamahal. Yung makakaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Ang linaw, mga minamahal. Inilalagay ng ating dakilang Diyos ang ating mga luha sa botelya. Hindi po ito literal, mga minamahal. Ang ibig sabihin, ang ating pagluha, ito po ay nasa puso ng mahal na Panginoon. Iniipon niya yan sa puso ng mahal na Panginoon. Sabi pa nga, mga minamahal, ito ay nasa book of memory ng ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, mga minamahal, wala ba sila sa iyong aklat? Ibig sabihin, mga kapatid, nasa puso ng mahal na Panginoon. Isinusulat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang puso. Iniipon ng mahal na Panginoon sa kanyang puso ang ating mga pag-iyak, ang ating mga pagluha. Kaya ito po ay napakahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Napaka-precious sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pag-iyak ng Kristiyano. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Diyos. Gustong-gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating pagluha. Amen? Kahit pa sabihin mo,
Dahil sa problema, gusto ng mahal na Panginoon yan. Yung pagluha natin. Kaya nga minsan, inilalagay ng Diyos, sadya inilalagay ng mahal na Diyos na tayo merong problema para makita ng ating mahal na Panginoon na tayo'y lumuluha sa pag-iyak natin sa mahal na Panginoon, sa pagtangis natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung ating pagluha na yon, pagsusumamo natin sa mahal na Panginoon, pagpapadama natin sa ating mahal na Panginoon nang naroon sa ating puso. Pagsamba, paglapit, pananalangin, na may kasamang pagluha, yan ay napakahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Katulad mga minamahal ng ginagawa ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang ating dearly beloved honorable pastor, walang oras na hindi niya ginusto ang siya'y mapuspos ng Espiritu Santo. Gusto niya, mga minamahal, lagi niyang nararamdaman ang matamis na Espiritu ng mahal na Panginoon. Gusto niya lagi siya'y umiiyak sa mahal na Panginoon. Kapag dumating po ang malaking problema, hindi po lamang sa ating iglesia, kundi sa ating bansa. Ang ating kagalang-galang na malapastor, siya'y nag-aalay ng pag-aayuno. Araw at gabi tumatangis siya sa mahal na Panginoon. Kapag may darating na mga kalamidad nung mga panahon na yon, kapag may darating na mga kalamidad sa ating bansa, nag-aayuno ang ating kagalang-galang na ebanghelista. Umiiyak siya sa mahal na Panginoon. Tumatangis siya sa ating pinakamamahal na Panginoon para sawayin ang mga kalamidad na yan, ang mga kapahamakan, hindi lamang sa mga Kristiyano, pati sa ating mga kababayan. Siyempre, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Sa atin na mga Kristiyano, sa atin na mga member, amen, tupa ng ating kagalang-galang na malapastor. Ganun na lamang ang kanilang pagtangis, pag-iyak sa mahal na Panginoon. Ang ating minamahal at ginagalang na malapastor, halos hindi matulog. Sa loob ng 24 na oras, kung minsan 3 oras lamang umiidlip ang ating mahal na pastor. Araw yan, araw-araw, araw at gabi, dahil siya'y tao sa pusong nananalangin sa mahal na Panginoon. At gusto niya sa tuwina, lagi siyang umiiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating kagalang-galang na malapastor, mahal na mahal ng ating dakilang Diyos. At tayo rin ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, kapag marami kang iniipon na luha, iniipon ng Diyos yung ating mga luha, kapag marami na yan, mga minamahal, dahil yan ay kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagiging precious tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So napakahalaga nito. Hindi dapat binabaliwala. Paano natin nababaliwala? Pag hindi tayo seryoso. Pag hindi natin nabibigyan ng importansya sa puso natin. Ang ginagawa nating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag oras ng pagpupuri, dapat nasa puso mo to. Napakahalaga nito sa puso natin. Yung iba sa atin, mga minamal, joyful pa lang, damang-damanan nila ang pag-iyak sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi mahalaga sa kanila. Binibigyan nila ng importansya. Pagtaas ng kamay, pagpalakpak, lahat yan napakahalaga sa Kristiyano. Dahil yan ay ginagawa natin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dahil dyan, nagiging malapit tayo sa mahal na Panginoon. Kapag tayo'y malapit sa mahal na Panginoon, lagi tayong umiiyak sa mahal na Panginoon.
Kaya nga pag tayo napapalayo na, mga minamahal, nilalagyan tayo ng ating mahalaping ng pinapahintulot niya na magkaroon tayo ng suliranin. Magkaroon ng dahilan para tayo ay manalangin, para tayo ay umiyak sa mahal na Panginoon. Kapag tayo ay medyo makulit, dinadagdagan ng mahal na Panginoon niyang dahilan na yan para lalo kang umiyak. Para yung panalangin natin, mga kapatid, hindi yung thank you Lord, thank you Jesus. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ko. Ganun lang. Dadalo tayo sa banal na pananambahan. Wala yung pagtangis natin. Parang napakasimple lang ang pag-angat ng ating kamay. Hindi nga natin may sa maitaas ng maayos. Parang napakasimple lang. Maliban pag masigip ang Amerikana. Pag masikip ang Amerikana, mahirap itaas ang kamay. Lalo na pag nakataking ka ng long sleeve. Kaya mas maalwan naka-barong lang. Kasi mas maalwan itaas yung kamay. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Pero pag napakasimple lang tayo manalangin, walang pag-iyak yan, walang pagluha yan. Para bagang napakalayo ng mahal na Panginoon. Pag tumayo tayo dito sa unahan para awitan ng mahal na Panginoon, hindi na maintindihan ng kunot at sa lubong ng ating kilay, hindi pa rin madama ang presensya ng Diyos. Kaya dapat, andyan pa lang tayo sa crowd. Nandun na yung ating pagsusumamo sa mahal na Panginoon. Katulad noong araw, mga minamal, ang choir, naglalakad pa lang ang choir paakyat ng stage. Tumutulo na ang kanilang luha sa presensya ng Diyos. Kaya napakarami ang mga naunang Kristiyano na ngayon ay pinagpala na ng mahal na Panginoon. Sapagkat napakarami nilang luha na inipon ng ating mahal na Panginoon. Amen? So natutuwa, nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya isang hiling mo lang, sabi ng awit, papakinggan ka ng mahal na Panginoon. Pero pag yung botelya natin, hindi pa umaabot sa kalaghatian, ilang taon na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, napaka-kaunti, napaka-minsan, at napakadalang mong umiyak sa mahal na Panginoon. Para bagang laging ang layo ng Diyos sa buhay mo. Pero tingnan niyo po yung mga Kristiyanong palaging umiiyak sa mahal na Panginoon. Palaging malapit sa Kanya ang mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon na lagi kang lumuluha sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Naglalakad ka lang, bigla na lang tutulo yung luha mo. Mga kapatid, hindi po natin kayang maabot ang pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga labi, hindi. Kaya ito'y mapupunuan sa pamamagitan ng ating mga mata, ng ating pagluha. Dahil habang nararamdaman natin ang pagluha, ibig sabihin, nandun sa puso ng mahal na Panginoon. So hindi kaya ng ating labi, pero sa pamamagitan ng ating pag-iyak sa mahal na Panginoon, doon po nagkakaroon ito ng kapunuan, ng kasapatan. Kaya napakahalaga ang umiyak tayo sa mahal na Panginoon, ang lumuha tayo sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung bagong silang na baby. Di ba tinatapik yan ng nagpaanak? Tatapikin yung bata. Napakahalaga po yung kauna-unahang iyak ng sanggol. Napakahalaga nun. Dahil kapag hindi umiyak yung bata, maaaring walang buhay yung bata. Kaya nga pag ayaw umiyak yung bata, tinatapik po ng doktor o ng kamadrona yung bata. Kapag ang bata ay malakas ang kanyang pag-iyak, ang ibig sabihin niya ng bata po ay healthy. Amen? Palatandaan na ang bata ay healthy, mga minamahal. Ganun ang gusto ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak. Maging healthy tayo sa mahal na Panginoon. Amen?
Hindi tayo tipid. Hindi tayo tipid sa pag-iyak sa mahal na Panginoon. Kapag marami tayong kaiiyak, kapag malakas tayo umiyak sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, ang ating spiritual, ito po'y malusog. Healthy ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi tayo mapigilan kahit bawal sumigaw. Yung iba nga, bawal na nga, sigaw pa ng sigaw. Nagagalit na nga ang kapitbahay. Pero mga kapatiran natin, ang kanilang mga patutuo, umaakit sila sa bubong. Para hindi sila makaistorbo, doon sila sa bubong ng bahay, nagpupuri. Dahil nagagalit yung kasama sa bahay. Pati kapitbahay nagagalit, kaya ang ginagawa, umaakit sa bubong. Doon siya umiiyak sa ating mahal na Panginoon. Amen? Para kang bata, mga minamahal. Para kang batang inagawan ng lollipop. Ibig sabihin, mga minamahal, nandun yung iyong pagtangi sa mahal na Panginoon. Nandun ang iyong pag-iyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di lalo na sa araw, oras ng pagsamba. Pati sa tahanan, pag tayo nagpuri na nalangin, hindi po tayo nagpapalipas lang ng oras. Pag nasa gawain ng mahal na Diyos, hindi po tayo nagpapalipas oras. Napakaiksi lamang ng sandali ng ating pagtitipon. Dapat sa simula pa lang kalagitnaan, katulad ng ating kagalang-galang na malapastor, walang inorasan na hindi niya ginusto na maramdaman ang banal na Espiritu ng Diyos. Gusto niya laging umiiyak siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating dakilang Diyos, lugod na lugod sa ating kagalang-galang na mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So wag nating hayaan, mga minamahal, na ang ating paglapit sa Diyos, mga minamahal, ang paglapit natin sa mahal na Panginoon, ay hindi niya makita sa atin, mga minamahal, yung puso natin. Sa paglapit natin sa mahal na Panginoon, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, dapat makita ng Diyos ang puso natin. Dahil dito nang gagaling yan. Pag ang puso mo nangungusap sa mahal na Panginoon, ang puso mo yung umiiyak sa mahal na Panginoon. Amen? So ang nakakakita niyan ay ang ating dakilang Diyos. Siya lamang ang nakakakita ng laman ng ating puso, mga minamahal. Kapag healthy ang puso natin, malapit tayo sa mahal na Panginoon. Palaging nangungusap ang ating puso. Palaging umiiyak ang ating puso sa mahal na Panginoon. Lumalabas po yung tubig sa ating mata, yung ating luha. So yun po yung napakahalaga. Ibig sabihin, nanggagaling sa puso ng Kristiyano ang kanyang pag-iyak sa mahal na Panginoon, ang kanyang pagluha, ano man ang dahilan, ano man ang iniiyak ng puso natin, mga minamahal, napakahalaga yan. Kung ang dahilan man yan ay pagpapala, na nariyan ang iyong pagpapasalamat. Kung ang dahilan yan ay pagtangis dahil sa mga problema, dahil sa pagsubok, yan ay pawang mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, malayo ang pagtugon ng mahal na Panginoon dahil kulang tayo sa pagsusumamo, kulang tayo sa pagtangis, sa pagluha natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag po nating ikakahiya ang pag-iyak sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating pipigilin. Pero dapat, mga kapatid, nasa ayos. Amen? Nasa ayos po ang pag-iyak natin sa mahal na Panginoon. Dahil minsan, kaya tayo inuusig ng iba. Dahil nakikita sa atin na akala nila tuloy. Nawawala tayo sa sarili. Ay, ayoko dyan sa mga iyan. Abay, iyak ng... Tawa lang tawa, mamaya iiyak. Ay para namang, sabi nga nung aking narinig minsan, parang laging may namamatay sa mga yan. Dahil yung pag-iyak niya, wala sa ayos. Amen? Yung ating kapuspusan, dapat nasa ayos din. Amen? Yung kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Tama mga kapatid na ano bang pakialam natin sa iba? Bahala kayo, basta ako nandito, nananampalataya, naglilingkod ako, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos, napupuspos ako, umiiyak ako sa Diyos kung ano mang itsura ko, ano ba nang sabihin ko, wala na kayong pakialam. Pwede, pero hindi ganun. Dahil, o minsan dahil sa atin, kaya tayo natatawanan eh. Kaya ang ating pag-iyak sa mahal na Panginoon ay ilalagay natin sa ayos. Amen? Pero yung itsura natin, hindi naman natin alam yan eh. Yung iyak tayo ng iyak. Kung ano, gaano ka na ba kaganda at gaano ka na ba kagwapo habang pangiwi-ngiwi yung ating aura. No? Dahil sa pag-iyak natin, lalo na pag, mahal na Panginoon talaga. Mahal na Panginoon, please. No? Mahal na Panginoon. Di na, wala na talaga. Wala na akong pakialam. Basta nung araw, mga minamahal, sa dako ng Indang, ang ating mga choir member, pag napuspos, nagsisira ng upuan. Totoo po yun. Wala naman kasing Facebook nun. Walang mga picture-picture na i-upload. Ngayon, pag mag-upload ka nang wala sa ayos, hindi na maiintindihan, hindi maunawaan ng mga nakakakita. So dapat iayos. Eh noon walang Facebook, pag napuspos, totoo po yun. Nung araw sa Indang, isa po sa pinakaunang outstation po ng ating iglesia, yung upuan na kawayan, apatan. Pagkatapos ng gawain, pinupukpok namin yun. Kasi nagkawang-kawang na yung mga pako. Yung upuan, yung pinakasahig, yung patpat. Kawayan. Kasi doon bumabagsak yung choir. Yung choir member, pag mapuspos, gumugulong sa lupa. Ay, wala pang semento, alikabok pa yon. Pag bumagsak, umuusok talaga eh. Ganon, grabe kapuspusan, grabe ang banal na espiritu. Pero ngayon, dahil tayo po ay naka-live na nga eh. Amen? So isinasaayos po natin. Hindi ko mo tayo umiiyak sa mala Panginoon, sige na kung anong itsura na natin, kung ano na po yung sasabihin natin. Pag tayo napuspos, I love you, Jesus. Hallelujah, there is Jesus. Maliban na pag-speaking tongue na, talagang hindi na po natin mapigil yan. Ang Holy Spirit na po ang nangungusap, ang nagsasalita, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. So noon, mga kapatid, umiiyak tayo noon dahil sa bigat ng mga problema. Suliranin, di na natin maintindihan, di na natin malaman. Pero ngayon, mga minamahal, umiiyak na tayo sa mga kabutihan, sa pagpapala, sa kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa mga pagpapala na hindi natin inaasahan, sa patuloy natin na tayo'y nananatili sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Katulad ng aking kamanggagawa na nagpapasalamat. Hindi akalain na talagang maranasan ngayon ang mga ganitong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng katuparan ng mga pagtuturo't ipinapangaral ng ating minamahal na mga magulang noon. Ngayon ang kaganapan. So grabing pagpapala. Paano hindi ka maiyak sa mahal na Panginoon? Amen? Paano hindi ka maiyak sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Kapag tayo po mga minamahal ay tumatangis, ang ibig sabihin, nahahabag sa atin ng Diyos. Kaya, huwag natin baliwalain ito. Baka kulang ka sa pag-iyak sa mahal na Panginoon. Kaya hindi pa sapat ang habag ng Diyos na nararamdaman mo. Walang katugunan, wala pang kasagutan dahil kulang ka pa ng pag-iyak sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, bago tayo magtapos, basahin po natin itong verse na to. John 11:32 to 35. Hallelujah, praise the Lord. From the book of John, chapter 11,
32 to 35. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned into the spirit, and was troubled, and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. Jesus wept. Sa Tagalog po, si Maria nga pagdating niya sa kinaroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan, na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin sana'y hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya ay tumatangis, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagluminahan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, itong kaganapan na ito, nung si Lazaro, na kapatid ni Maria at ni Marta, ay namatay. Nagpunta ang ating mahal na Panginoon. Pumunta siya. Hinahanap niya si Lazaro. Nasaan si Lazaro? Nung ating mahal na Panginoon ay makita ni Maria, sabi ng ating nabasa, si Maria ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Si Maria ay tumangis. Sabi ni Maria, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. At ang sabi diyan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nagalumihanan sa Espiritu. At ang ating mahal na Panginoon ay tumangis, siya'y umiyak. Nung makita niya yung kanyang mga followers, mga kapatid, sapagkat hindi lamang si Maria at si Marta ang naroon. Naroon din mga minamalang ibang mga mananampalataya na silang lahat ay nagsisitangis, sila'y nagsisiiyak. Nung makita ng ating mahal na Panginoon na ang kanyang mga followers ay umiiyak, nagulumihanan ng kanyang puso. Ibig sabihin, nahabag ang ating mahal na Panginoon. Kaya mismo ang ating mahal na Panginoon, siya'y tumangis, siya'y umiyak. At si Lazaro, mga minamahal, na nabubulok na ang kanyang katawang lupa, ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga minamahal, nalugod ang ating mahal na Panginoon, nahabag ang ating dakilang Diyos. Nung makita niya na ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ay tumatangis sa kanya. So ganito tayo, mga kapatid. Kapag nakikita pala ng ating mahal na Panginoon na ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ay tumatangi sa ating mahal na Panginoon, umiiyak tayo sa mahal na Panginoon. Ipinapaabot natin sa mahal na Panginoon ang nasa puso natin sa pamamagitan ng ating pagluha, sapagkat hindi nga kayang isaysay ng ating labi ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi kayang isaysay ng ating mga labi, mga minamahal, ang kabutikan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa pamamagitan ng ating pagluha, sa pamamagitan ng ating pag-iyak, doon po ito nagkakaroon ng kasapatan. So napakahalaga nito. Pag nakita ng mahal na Panginoon na ikaw ay umiiyak, nakita ng mahal na Panginoon ang iyong luha ay pumapatak, galing yan sa puso mo. Ibig sabihin, malapit ka sa mahal na Panginoon. Napakaraming iniipon ng mahal na Panginoon na mga luha galing sa kanyang mga anak. Kapag ito'y marami na, yan na ang kaluguran ng mahal na Panginoon. Pagtaas mo pa lang ng iyong kamay, nandiyan na ang katugunan ng ating mabait na Diyos. Kaya wag nating isang tabi ang bagay na ito. Gawin nating napakahalaga. Ngayon, napakinggan natin, ganun pala yun. Ang bawat patak pala ng ating luha, ang bawat hiwi, ang bawat pagtangis natin,
ay napaka-precious sa mahal na Panginoon. So sino tayo? Sino tayo sa bagay na ito, mga kapatid? Kaya nga habang kanina patuloy ang gawain, umaawit ang ating mga awit. Nandyan ang mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kulang. Yung mensaheng aking dadalhin, mahal na Panginoon, alam ko hindi sapat ang aking pagluha. Kulang. Kaya sa tuwing na mga minamahal, sa tuwing kami maa-assign, kahit hindi sa ibang bansa, sa Pilipinas lamang, ang lagi kong panalangin sa mahal na Panginoon, maging blessing kami sa lugar na aming pupuntahan. Wala akong ibang higit na dalangin sa mahal na Panginoon. Araw-araw iniiyak ko yan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gusto ko maging blessing ako sa lugar na aking pupuntahan. Umuwi man ako ng walang dala, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi yan ang mahalaga sa akin. Gusto ko maging pagpapala ako sa lugar na aking pupuntahan. Ano yung pagpapala na yun? Na lagi kang makaramdam ng pag-ibig, pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng kanyang matamis na presensya. Yung makita namin, maramdaman namin, mga minamahal, na kayo'y pinagpapala ng mahal na Panginoon. Na sa inyong pakikinig, nararamdaman ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang pagpapala ang ating hingin, mga minamahal? Wala tayong ibang higit na hingin sa mahal na Panginoon, kundi ang lagi tayong umiyak sa mahal na Panginoon, katulad ng ating kagalang-galang na malapastor. Walang inurasan na hindi niya ginusto na maramdaman ang presensya ng Diyos. Gusto niya laging umiiyak siya sa mahal na Panginoon. Noong araw, mga minamahal, pag umaawit, pag nagpupuri, minsan ang mga instrumentalist natin, mga minamahal, maraming pagkakataon, ibinababa nila ang kanilang instrument. Dahil hindi na nila makayanan, karabing kapuspusan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa oras ng gawain, maramdaman at makita sa atin ng mahal na Panginoon na tayo po'y tapat at seryoso na ang ating ginagawa'y nakalulugod sa mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, muli nating awitan ang mahal na Panginoon. Hayaan mong ipunin ng mahal na Panginoon ang bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata upang ito'y maipon sa kanyang botelya. Ito'y maisulat ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa papel, hindi sa literal na pagsulat at sulatan, kundi sa puso ng mahal na Panginoon. Ang ating pagluha ay kaluguran ng ating mabait na Diyos. Kaya sa tuwi na ng ating pananambahan, higit nating asabihin ang lagi tayong umiyak sa mahal na Panginoon. Kaya ka nilalagyan ng mahal na Panginoon ng soliratin para lalo kang umiyak sa Kanya. Patuloy ang blessing ng mahal na Panginoon kahit hindi ka karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala, pero ibinibigay ng Diyos upang patuloy tayong magpasalamat na hindi kaya sambitin ang ating mga labi. Kaya sa pamamagitan ng pagluha, dito magkakaroon ng kasapatan, kaluguran ng ating mabait na Diyos. Huwag mong baliwalain ang salita ng Panginoon. Huwag mong baliwalain ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa dami ng miyembro, mga minamahal, hindi sa dami ng dumadalo. Malulugod ang Diyos kahit sa kakaunting bilang lamang. Kung ang puso natin ay nasa mahal na Panginoon.
Marami ang malalaki at kilalang gawain, mga minamahal. Pero wala doon ang presensya ng Diyos. Sa ating mga minamahal, kahit sa simpleng gawain, maliit na Bible study lamang, nandiyan ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang mga pagpapal at himala ng Diyos na hindi matatawanan. Dahil sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon, nariyan ang mga tunay na anak ng Diyos. Dahil ang totoong anak ng Diyos ay malapit sa mahal na Panginoon. Sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Malapit ka sa mahal na Panginoon. Kung malapit ka sa mahal na Panginoon, malapit sa iyo ang presensya ng Diyos. Patuloy kang tatagis, patuloy kang luluha, patuloy kang magpupuri, patuloy kang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ilagay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon. Ilagay mo, kapatid, ang puso mo. Ilagay mo sa mahal na Panginoon. Ibigay mo. Para sa tuwingan, iningatan ka. Ang Kristiyanong malapit sa mahal na Panginoon ay palaging umiiyak sa mahal na Panginoon. Bawat patak ng iyong luha, yan ay iniipon ng mahal na Panginoon sa kanyang pusilya. Nakatatak, nakabangka sa puso ng mahal na Panginoon. Sapagat ang iyong pagluha ay kaluguran ng ating mamaito Diyos. Hallelujah.
sa aking pagdarasal. Kasama ko Espiritu Banal. Sa'y para bang hallelujah. Ngunit sa aking ay nagmusap na. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa kamay naroon. Kapit ika'y iniibig ko, at kailan ba'y di lumayo sa'yo? Lahat ay hiyak sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin aking naririnig, ang nagsusumamong mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa kamay naroon ako. Batid mo ba ika'y iniibig ko, at kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang bawat dalangin. Mga minamahal, napakahalaga pala sa paningin ng mahal na Panginoon na ang kanyang mga anak ay palaging lumuluha, tumatagis, nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Ito minsan ang kulang kung bakit walang kasagutan ang ating mahal na Panginoon. Nakakarating at naririnig ng mahal na Panginoon ang ating mga dalangin, ngunit walang kasagutan. Sapagkat hindi sapat ang ating pagluha sa mahal na Panginoon. Malayo ang puso natin sa mahal na Panginoon. Pero kapag laging malapit ang puso natin sa mahal na Panginoon, nandiyan lagi ang kanyang matamis na presensya. Muli nating sabihin sa mahal na Panginoon ang nilalaman ng ating puso, mga minamahal. Ang ating mga kahilingan ipaabot natin sa mahal na Panginoon. Hindi basta panalangin, mga minamahal, kundi ito'y may pagluha, pagtagis, magsusumamo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, Dakilang Diyos. Masdan mo, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak. Tungayan mo ang iyong mga anak. Narito kami. Nagpapangumbaba, nagsusumamo. Dinggin mo, mahal na Panginoon, ang bawat kahilingan ng iyong mga anak sa oras na ito. Kaming lahat na narito, mahal na Panginoon, 10 ng aming mga kapatid ang nanonood sa iyong banal na gawain, mga ang aming mga kababayan. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon. Abutin mo ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan. Kagalingan, kalutasan, kapayapaan, kalakasan at katatagan, pagbabagong lubos sa iyong pagkaloob. Patuloy mong pagpalain ang iyong banal na gawain sa lugar na ito. Punuan mo ang pangangailangan ng bawat isa. Basbasan mo ang mga hanap buhay trabaho, ikinabubuhay ng iyong mga anak sa dakong ito.
maging ang aming mga mahal sa buhay sa aming bansa, Pilipinas. Pagpalain mo, paghawakan mo, pag-ingatan mo ang bawat isa. Ito ang aming samot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. I-cast out natin, mga minamahal, ang gawa ng kaaway sa ating buhay, maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga trabaho, negosyo, anumang ating ikinabubuhay. Gawa ng kaaway, wasakin ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman, mga problema at suliranin sa gapalan at hadlang, sa mga trabaho, sa mga pagpapala. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to Jesus. Muli mga minamahal, ating pong isigaw ang katagang ng tinig ng pagtatagumpay. Shout, hallelujah, praise the Lord, 3 times galing sa puso, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord, glory to God. To God be the glory, for that is the kingdom, the power, and the glory